Now that he's, of course, sabihin natin hindi nga yan major belt, attorney, but it catapults his name, no? Yes, Dito sa yes. flyweight picture. And hindi rin madadali ang mga nandito. Ang lumalangoy na pating dito sa Medyo 100. mabigat. Nandyan, yeah, the likes of Martinez, and lalo na ako, para sa akin, impressive yung Hapon yung Nakatani. Yung Nakatani. Hunto Yeah. Nakatani. Mabigat yun. Yes. Ayun. Mabigat Nagagalingan ako doon sa Hapon na yun. So, ayun. Attorney, do you think he's, from what we've seen, little that we've seen, do you think he's ready for any of those champions na sa 112? What's next for him, for Apolinario? Well, para sa akin, sabi ko nga, maganda ang pinakita ni Apolinario. Now, ang hamon sa kanya, huwag makontento sa IBO. At alam ng batang ito ang kanyang tunay na misyon. Kailangan masungkit niya isa sa 4 na lehitimong titulo. Yung Sonny Edwards, palagay ko, kahit paano, may even chance na doon. Although napakadulas na boxer noon, yung si Edwards, ano? But I like Apolinario doon sa labang yon. Kaya lang, sabi nga natin, alam mong problema kasi minsan dito, itong mga WBA, WBC, mga inggitero yan eh. Ayaw niyang isisingit sa ranking nila yung mga IBO, yung mga champion ng ibang organization. Medyo, kumbaga sa lover, possessive itong mga organization na to. Kaya na, di ba, matatawa ka pare, the hypocrisy. Makikita mo yung champion ng kabila, not even rated. Yeah. Not even rated in another organization. Laging ganun. Oo, mga swapang din eh. Ano? So, in a way, pwedeng sabihin natin na eventually, down the road, in my opinion, kung magkaroon ng oportunidad sa 4 na lehitimong titulo, ay mabilis pa sa alas 4, i-dispatch yung IBO title na yan. Lalo na kung magiging hindrance para kay Apolinario yung IBO title. If that IBO title prevents him from getting ranked among the 4 legitimate organizations, i-echapera mo na yung belt na yan. Hindi po importante yan. Sapagkat you have to go after the 4. Yun po talaga eh. You're talking WBA in existence since the 1920s, originally known as the National Boxing Association. You're talking about the WBC in existence back in the 1960s. Magkalaban ng dalawang yan until the 1980s. Around 1990s, dumating ang IBF at WBO. Alam niyo po ba, ang Japan initially refused to recognize IBF and WBO. In fact, may sanction yung kanilang mga boxers kapag ikay lumaban sa mga titulong ganyan. Lately lamang nang ni-recognize ang Japan, ang WBO at IBF. So, yung po mga ganitong klaseng titulo, it requires time before they earn recognition, So, yun, on the outside pa itong IBO. Kaya sabi ko nga, kung ito yung magiging headlang, walang problema. I-echapera mo yan. Go after the real belt, Doberman. Go for the big bone. Go for the big bone. Yung talagang ikangay-lihito mo. And I think naman, Apolinario knows that. And if the opportunity arises, tingin ko mabilis pa sa alas 4, he will go after these real belts. And sabi mo nga kanina, attorney, hindi naman sa pagiging KJ, doon sa sinabi mo ngayon, it only goes to prove that this belt, is really not as important. Kasi, di ba, of course, it's a world title, but it's not a major sanctioning body. So, it's really not important. Nobody, I don't think there is a boxer in the world na nangangarap na, sana balang araw maging IBO world champion ako. Diba? Natumbok mo. Natumbok mo. Ayun po yun. Precisely. Honestly, nobody cares, dito. So, but if this is a tool that he can use to catapult his name out there to the top, if it can be a tool to maybe get him a world title shot, then go for it. Ngayon lang po kasi gusto lang po namin ni Attorney i-manage ang expectations. Yun. Kasi masyado nang maraming nagalak, meron na tayong bagong world champion. Hindi po kasi IBO po eh. IBO. So, yun nga, minor belt lang siya, so it's really not as important, as what other people think. But we hope down the road makalaban din, of course, yung Apolinario sa major sanctioning body na titulo.